Ayan. So, sa pangalan ng aking kapartner na si Doll Ace, kami po muli ang Just Louie Ace. At kung nakikita nyo kung ano ang inyong nasa harapan ngayon, ayan. Ito po ay aking simple small business. Ayan. O, online seller na po ako. Naging online seller na po ako dito sa Cyprus. Kahit na meron tayong work dito sa bahay ni Lola. Ayan, nandito pa tayo sa bahay ni Lola. At nandito ako sa aking kwarto. Ayan. Meron po tayong naisip na magandang pagkakakitaan. Although, napakalit lang naman po ng profit or tinataas ko sa presyo ng aking mga paninda. Pero, lubos po kaming natutuwa dahil marami pong tumatangkilik ng amin pong mga item na tinitinda. Anyway, ito pong lahat ay orders na po yan. Hindi na po ito yung iaalok pa namin, kundi ito pong lahat ay mga orders na po yan. Sa pagsisimula ko ng online business na ito, sobra akong natutuwa dahil si Doll Ace ay talagang sinuportahan niya ako. So, paano ba niya ako sinuportahan? The way na, dahil nga once a month lang yung day off ko. So, kapag ka may mga order, talaga namang hindi rin naman siya nagdadalawang isip na siya mismo yung magdi-deliver. So, siya nga po yung aking lalamove. Human lalamove. So, anyway, wala naman po kaming transportation dito. No? Wala po kaming kahit na anong sasakyan, kahit na motor. Bali, sinasakay din po ni Ace sa bus. Hatid ko po siya dun sa bus stop. Then, siya po yung nagdi-deliver. Tatawagan po niya yung mga kung sino man po yung mga umorder sa amin at na makikipag-meet up na lang po siya. At ano ba yung isa sa pinakamagandang sa pag-online business? Dahil yung kapartner mo ay hindi ka rin naman pinababayaan. Kumbaga, talagang pinupush ka pa niya na, sige, para kahit paano, meron man lang kami mailagay sa aming alkansya. Anyway, nag-alkansya na po ako. At dahil nga po sa alkansyang yan, is parang na-challenge talaga ako na magtinda pa ng iba't ibang item. Okay, ano ba yung natutunan ko dito, no? So, siguro meron na akong 1 month sa pagtitinda ng mga item na ito. Sa totoo lang, hindi kasi lahat ng tao is tatangkilikin yung mga item na tinitinda mo. Gusto kasi nila, ito yung aking na-experience lang, yung aking na-observe sa ginagawa kong pag-online na ito, pagiging online seller. Nakikita ko sa kanila na parang gusto nila is palaging merong bago sa mata nila. Ganon. Hindi ka po pwedeng palagi na lang yun ang ipopost mo sa Facebook page mo, sa account mo, na yun pa rin ang item. Dahil syempre, magsasawa rin naman sila. At hindi naman po pwedeng ulitin na lang ulit ng ibang mga umorder, yung in-order na nila. Tama po. So, para sa akin, ang mga ganitong mga items, no, once na bumili na sila, hindi na po talaga sila agad uulit na bumili. So, parang mas na-observe ko na mas maganda ang maging business mo sa Pilipinas ay pagkain. So, bakit pagkain? Dahil ang pagkain, hindi naman po nalalaos. Dahil araw-araw ang tao ay kakain at kakain 3 times a day. So, unlike sa mga gamit, depende na lang kung iba't ibang tao talaga ang makakita ng post mo, diba? Makakita ng mga items mo. Anyway, ang mga items ko ay talaga naman nagustuhan talaga ng mga tao. Nagkaroon po ako ng mga bestseller. Kaya lang po, sad to say naman na sa shop ay naubusan na nga po talaga sila ng mga items, no? Kagaya po netong piggy bank. Ayan. So, meron po akong ganitong piggy bank. Ayan, kung makikita nyo. Napakaganda po talaga ng piggy bank na ito dahil meron pa po siyang kilak. Ayan, may kilak pa siya. So, ganito yung aking alkansya. So, ito naman kasi, pag sabi mong piggy bank kasi sa atin, di ba? Parang nakakainganyo na dahil nga piggy bank eh, di ba? Pero, ang kinatutuwa ko rin naman dahil meron din po mga coin bank na bumili kagaya po netong cow. Ayan. So, di ba ang cute niya? So, alkansya pa rin po siya. Ayan, alkansya. Ayan. So, itong mga gantong item ko, natutuwa naman po ako dahil hindi naman po ganun kataas ang profit na or dinadagdag ko sa presyo. Kaya siguro
marami rin naman yung tumatangkilik dahil abot kaya ng kanilang bulsa. So, hindi naman po siguro masama ang isang ganito na coin bank is nagkakahalaga lamang ng 5 euro. Tama po ba? Ngayon, ito pong mga item ko na ito, ng mga espada, ayan, kung makikita nyo, di ba? Ang ganda naman talaga niya. Ito po ay nagkakahalaga lamang ng 9 euro, which is, kung tutuusin, dahil po sa ganda ng quality niya, ayan, ang bigat po talaga niya, pwede ko po itong presyuhan ng kahit sana 12 euro. Pero dahil nga po ayoko po ng sobrang taas talaga, gusto ko kasi yung afford talaga ng aking mga mamimili, di ba, ng aking mga customer, gusto ko is magkaroon din sila ng ganito. Kaya binababaan ko po ang presyo. Ayan, anyway, kung titignan nyo po, ayan, pwede nyo po itong i-display, or totoo po siya ha, hindi po siya yung laruan, totoo po siya. Pwede nyo po itong i-display, ayan, at saka ipadala sa Pilipinas. Ayan, wag lang ipalaro sa mga bata dahil delikado. Ayan, so, ang lahat po ng 10 pieces na ito, ayan, kung makikita nyo, yan po ay orders na. So, i-deliver na lang po yan ni Tall Ace. Pero siguro, sa dami po neto, is half lang po muna on Sunday. Ayan, so, siya po yung magde-deliver lahat. At meron din naman pong nagpa-ano sa amin. Ayan. Sabi niya is, ireregalo daw po niya ito. Ayan. So, pwede rin po silang magpa-gift wrap. Ayan. Kung talaga naman gusto po talaga nila na surprise pa sa kanilang reregaluhan. At syempre, secret din ang laman. Sabi hindi natin sasabihin yan. At kung makikita nyo, isa po sa mga bestseller ko ay ang canister. Ayan. Talaga naman po napakaganda ng canister na ito. Kaya lamang po, sad to say po talaga na sold out na. Wala na po talagang ganito. Merong ibang klase, pero hindi po ganun kaganda. So, meron na po tayong order na 1, 2, 3, 4. Ayan. So, bali 5 ang order natin dito. 5. At syempre, itong toyo suka. Ayan. Diba? Which is talaga namang napaganda. Kung halimbawa ipapadala natin sa Pilipinas. At saka ito. Ayan. Ito rin po ay bestseller ko, no? Bestseller ko rin po itong mini hotpot na ito. Napakakbit naman po talaga. Ayan, kung titignan nyo, diba? Bagong-bago talaga. At syempre, nagbebenta rin po ako ng mga shoes. Ayan. Tignan nyo naman yung shoes, diba? Talaga napaka-cute. Ayan. So, lahat po ito ay order na. So, nagbebenta rin po ako ng ukay. Ayan. So, para sa akin, bakit ko ba ginagawa ang mga ito? Ngayon pa lang kasi is, gusto ko na kasing makita yung pasikot-sikot bilang isang seller. Dahil, gaya nga po na sinabi ko, ayoko po kasi forever akong OFW. Siyempre, nagkakaroon din po ako ng pangarap, diba? Na kahit paano, tayo naman yung, kahit sa simpleng paraan, kahit sa simpleng negosyo, tayo naman ang tinatawag na boss, diba? Na kaya nating magpunta kahit saan, kaya nating matulog ng kahit na anong oras nating gusto, na walang nag-uutos sa atin, yung walang limit ang time natin, kundi tayo mismo nagpapaikot ng sarili natin, ng ating buhay, di ba? Sa araw-araw, isip ako ng isip kung ano ba yung magandang maging business soon. Dahil nga, ayoko rin naman na kagaya ng iba na halos tumanda na rin dito, na halos hindi na natin nakasama yung mga anak natin, 'di ba? Na lumalaki na lang ba sila na gano'n na lang nawala tayo, na napakarami na nating na-miss na mga pagkakataon, ng mga bagay patungkol sa kanila, wala na tayong nalalaman. Bilang mga OFW, napakasakit kasi para sa atin 'yun. Tayo yung mga ina, pero hindi natin alam yung tungkol sa mga anak natin. Pwera na lang talaga kung magkikwento sila sa atin, di ba? Pero yung ibang mga anak is napakasikreto nila, hindi naman sila ganun ka-open. Dahil nga, kahit na nanay ka nila, is hindi ka naman nila nakasama. Pero ano ba yung may pagmamalaki natin sa kanila, kundi nandito tayo para mapag-aral natin sila. Pero, siguro naman, meron pang ibang paraan, di ba? Kundi ang pagnenegosyo. Ang sabi nga nila, ang mga OFW is natatakot matalo, ma-fail sa pagnenegosyo. Pero, bakit hindi natin simulan? Diba? Mag-ipon tayo muna. At after nun, siguro,
humugot tayo ng lakas ng loob sa ating pamilya, sa ating mga anak, para ma-motivate tayo na makapag-ipon at saka magpatayo ng sarili nating negosyo na alam nating papatok din naman sa masa. Minsan kasi, ang napansin ko sa mga OFW, once na umuwi na sila ng Pilipinas, ayaw nilang kahit man lang sana mag-start ng maliit na negosyo kagaya ng kwek-kwek, di ba, ng pagpipishball. Alam nyo kung bakit? Kasi pride na yung umiiral doon. Kasi iisipin ng ibang tao, OFW yan ha, bakit ngayon nagtitinda na lang ng kwek-kwek? Alam nyo kung ako, hindi ako mahihiya. Alam nyo kung bakit? Kasi tayo gumagawa ng sarili nating ikabubuhay natin, 'di ba? Para manatili tayo sa bansa natin. Kaya naman sana naman, 'di ba, sa ibang mga tao, wag naman nila isipan ng gano'n yung mga OFW na once na umuwi na ng bansa at gusto na magnegosyo, sana isuportahan na lang. Sabihin na lang na sana is mag-success ka sa ginagawa mo, 'di ba? Wag yung ay, OFW yan, di ba? Tapos pagtatawanan ka pa. Sana wag naman po sana yung mga ganong attitude. Kasi, syempre, nagpapababa rin po yan ng self-esteem or ng confidence ng isang OFW. Pero ako, talagang kahit na anong business ay gagawin ko, makasama ko lang yung pamilya ko. At saka ayoko kasi na hanggang dito na lang tayo na iikot na lang nang iikot yung mundo natin sa pagiging isang OFW, sa pagkakaroon ng amo. Hindi ba po pwedeng tayo naman kahit papaano ang gumalaw sa mga sarili natin, 'di ba? Na tayo mismo ang mag-uutos sa mga sarili natin para gawin ang dapat. Kasi para din naman sa atin yun eh. Kung sakali mag-start tayo sa maliit na puhunan, so why not? Mag-start tayo sa 10,000, 20,000, so why not, 'di ba? Hanggang sa unti-unti, basta sipagan lang natin, meron tayong pagtsatsaga sa magiging negosyo natin. Siguro naman, dagdagan pa natin ng dasal. Siguro ako na lalago ang ating business. At syempre, pag-aralan din natin dahil hindi lang po ganun kadali yung pagnenegosyo. Kagaya nga po ng aking mga negosyo na ito, hindi rin naman po ganun kadali, diba? Pero, nagpapasalamat ako dahil hindi naman ako nag-order ng mga paninda ko na hindi naman po talaga gusto ng tao or hindi in-order ng isang tao. So, wala naman pong nasasayang sa mga in-order ko at lahat naman po talaga ay kinukuha. Pero, kung sakaling dumating na tayo sa point sa Pilipinas, siyempre may mga magre-return back, kung ba maging isang online seller ka, merong mga magbabalik ng mga item na binili nila, maaring hindi nila nagustuhan. So, make sure na talagang pag-aralan mo muna yung process, no, bilang isang negosyante. So, wag tayo basta-basta susuong sa isang bagay na hindi naman natin alam. Halimbawa, ako, naiisip ko na maging isang negosyo is paggawa ng pancake, di ba? Or ng hot cake. Siyempre, dapat pag-aralan mo mabuti kung paano ba yung step by step ng paggawa ng hot cake, di ba? At syempre, yung capital mo, at syempre yung costing mo. So, lahat ng bagay is na pag-aaralan. Basta, nasa sa'yo rin naman yan kung gaano mo mamahalin yung magiging negosyo mo soon. Ayan, so mga sisi mga tol, sana ma-motivate din kayo kagaya ko na nag-iisip ng paraan para kahit papaano is makasama na ang pamilya at mga anak sa Pilipinas. Ayan, syempre, no, kung nagustuhan nyo ang vlog nating ito, please don't forget to subscribe at syempre click nyo rin ang bell button para palagi po kayong updated sa mga susunod na video namin nito. Kita-kita po tayo muli. Bye-bye!